Blessed morning guys. Now na tayo ay nagising, 'di ba? Napakaganda na umpisan natin itong araw na to na nagpapasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa bagong pagkakataon na ako'y muling binuhay ninyo. Bagong pagkakataon na magsisimula ulit ako. 'Di ba? Bagong pagkakataon na makakasama ko muli ang pamilya ko at marami akong matututunan, marami pa akong magagawa para sa iyo, 'di ba? And maganda po na isama natin sa routine natin na pagkagising natin sa umaga. Amen. Binabati natin si Lord na, Lord, good morning, and babasa po tayo ng salita ng Panginoon na siya po yung una nating maririnig bago yung ibang bagay katulad ng social media o 'di ba? Maganda na naka-prepared ka na bago ka lumabas dito sa mundong ito. Amen. Para lumaban. Amen. Kasi you know na yung salita ng Panginoon, ito po yung sandata natin. Amen. Sa anumang gagawin ng kaaway ngayong araw na to, marami naman siyang atake. Pero yung salita ng Panginoon, ito yung panghahawakan natin. So kapag yung salita ng Panginoon yung unang pumasok sa isip mo, di ba? Nandun yung foundation mo na I am protected. I am not alone. Amen. Yung meditation na kumbaga, hindi ka malilin lang ng kaaway sa araw na ito. Hindi mo hahayaan na anumang discouragement na nasabihin sa'yo ng kaaway, hindi yun tatalab sa'yo because you are protected, you are guarded by the word of the Lord. Amen? So, syempre babasahan ko po kayo, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon, which is mga awit, nandun po sa Psalms, sa English po, no? Psalms chapter 3. And maganda po to, kasi ito po ay panalangin sa umaga. Amen? At sabi po dito, awit ito ni David, nang siya'y tumatakas mula kay Absalom. Amen? So, babasahin ko po siya sa inyo. O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, ay di mo tutulungan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako'y nakakatulog at nagigising. Buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kalabay, di ako matatakot. Magsipag-abang man sila sa aking palibot. Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Parusahang lahat mga kaaway ko, sabi niya. Kapangyarihan nila'y iyong igupo. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Hallelujah. So dito po no mga kapatid, ito pong si David, nakikita po natin, sinabi niya dito, siya ay may kalaban. Ayan, tumatakas siya mula kay Absalom. So, nandun siya in the midst of storm. Yung sinasabi nilang nasa pagsubok, nasa problema, nasa gitna ng bagyo. But, nandun yung kanyang pagtulog, paggising, sabi niya, nakakatulog at nagigising ako, 'di ba? Kapag tayo nag-aalala, ang hirap makatulog. Amen. Pag marami tayong dinadala sa ating isipan, ang hirap gumising ng merong kagalakan. Yung parang pagising mo palang grumpy ka na, pagising mo palang nakakainis na yung mundo. Amen. Pero mga kapatid, sabi niya dito, ako'y nakakatulog at nagigising. Buong gabi si Yahweh ang tumitingin. And alam mo na makakatulog ka ng mapayapa kasi yung pagtitiwala mo nasa Lord. Yung pagtitiwala mo wala lang wala sa sarili mo kundi nasa Panginoon talaga, nakadepende sa kanya. Kasi kung titignan natin, mga kapatid, kung tayo'y dedepende lamang sa ating kalakasan, kung si David na nasa gera at nasa labanan, dedepende lang sa kanyang kalakasan, sigurado pag-aalala yung unang papatay sa kanya. 'Di ba? Ang daming sabi niya dito, ang kanyang mga kaaway sinasabi na hindi daw siya tutulungan ng Diyos, siya'y matatalo, 'di ba? Ganun ang ginagawa ng kaaway sa atin, kasinungalingan. Satan is a father of lies. So sasabihin niya sa iyo yung kasalungat ng sinasabi ng Panginoon sa iyo. Kaya lagi mong tatandaan to always trust in Yahweh, to always trust in the Lord. Amen. Na God will fight for you. Kaya ngayong paggising natin sa umagang ito, praise the Lord kasi inalagaan niya tayo, tinignan niya tayo, hindi nawaglit ang pagtingin ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya
pagpapalain, no? Nung pagpapalain yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon, kasi yung kapayapaan na nasa kanila, hindi yun mananakaw ng kaaway dahil nakadepende sila sa Panginoon. So, hallelujah. Let's praise the Lord in this morning. Huwag natin hahayaan na yung kalaban is i-discourage tayo. Ma-discourage man, praise the Lord, 'di ba? Dahil anumang mangyari sa buhay natin, whatever circumstances that you are in right now, God will never change. He will protect you, and He is the most high God who is seated in the throne of heaven. So, mga kapatid, si Lord hindi siya matatakot. Kasi siya mismo ang nakaupo at nakaluklok sa trono ng langit. Hindi lang trono ng mundong ito o kahit anumang pinuno at hari ang lumaban sa Panginoon. The one who sits in the thrones of heaven shall laugh. Tatawanan lang ni Lord yon. Si Lord yung Diyos na hindi matatakot sa kahit anuman, for He is the one who is in control of everything. Alam niya kung kailan sisikat ang araw at alam niya kung kailan lulubog. Alam niya yung una at katapusan. For He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So, this is a reminder for us that to trust in the Lord Almighty, for He is there to protect you, to love you, and to put, 'di ba? To put His focus on you. Naka-focus si Lord sa iyo ngayon, and hindi ka mawawaglit sa kanyang pagtingin. At si Lord, lagi siyang nandyan kasama mo. Hallelujah. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. I hope that you are blessed with the Word of God, and ugaliin po natin na basahin ang salita ng Lord bago ang anuman, 'di ba? Si Lord muna ang ating lapid.